Magandang araw mga ka-trip. Iikot tayo ngayon. Maalamin natin yung opinion ng public, ng mga iba't ibang rider tungkol sa hidwaan ng MMDA at kay Kernel Busita. Tatanungin natin sila kung anong mga opinion ang kanilang masasabi tungkol doon sa insidente na sinita ni Kernel Busita ang isang enforcer ng MMDA na hinuli ang isang rider na may angkas na hindi nakasapatos ng kanyang asawa. Iikot tayo ngayon at ating hihingan ng opinion ang iba't ibang mga sektor o iba't ibang mga tao, rider man o hindi. Tara na at ating uumpisahan. Nagmumotor ka? Ay, hindi sir. Hindi. Dati po. Kasi ngayon wala, expired na yun. Ano mo yung banggaan ni Colonel Busita. Busita at saka ni Colonel Negria? Oo. Anong masasabi mo doon? Anong opinion? Para sa akin, tama naman si Busita, pero tama rin naman si Colonel Negria. Negria. Kasi kay Sir Busita, pinagtatanggol na yung mga riders. Oo. Si Sir Bong naman, ginagawa niya naman yung trabaho niya. Pero masyadong okay yung sabi ni Sir Bong. Ha? Sabagay. Below the belt na rin yung sinabi niya. Kung makapagsalita siya ng gano'n, below the belt. Oo. Okay na sana yung sinabi niya na kung may i-contest nila, mag-apply lang sa Shales, di ba? Pero may dagdag eh. Personal na yata eh. Ano mo, sir? Paps, ano masasabi niyo doon sa mo ron sa banggaan ni Busita at saka MMDA? Opinion. Sino tama sa kanilang dalawa? Feeling ko kasi si Kernel Busita magaling. Oo. Pero tama rin halos kasi lahat ng sinasabi niya eh. Talaga marami siyang alam sa batas eh. Mali lang doon kasi sa nangyari doon sa yung nangyari niya, ginawa niya. Yun sa sa MMDA. Pinagmulta pa niya ng 500. 500, pero parang sampal kasi sa ng mga MMDA ninyo. Pero kay Kernel Busita ako. Kay sablay lang talaga sa nangyari na yun. Sa desisyon niya nung araw na yun. Kasi parang talagang sampal yun sa head ng MMDA. Kung tutusin. Kasi hindi ko na kailangan sabihin na ipamukha sa kanila na bayaran mo yung araw nito kasi inabala mo. Yun lang para sa akin. Tama naman yung ginawa ni Kernel doon. The way na nang huli yung MMDA na kapag asawa mo, bawal yung nakasinelas. Hindi totoo. Wala sa batas yun. Tama. Sa mga bumabiyaheng motor, pwede yung gano'n na bawal talaga yung nakasinelas pag bumabiyahe ka. Yung nagdadrive, Oo. Yun ang bawal. Pero pag asawa mo, pwede talaga. Kaya lang, tama naman si Kernel doon, si Kernel Busita. Wala akong masasabing bad na doon. Bad na komento. Okay siya doon. Yun nga lang. Medyo talaga tinamaan yung ego ng head. Medyo. Yun ang mali niya doon. Kaya nagkainitan lalo ngayon, di ba? Maganda doon kung, okay sige, huwag mo nang tikitan to, pabayaan mo na to, gano'n. Huwag mo na ipamukha na bayaran mo yung araw to dahil inabala mo to, hindi ka marunong, parang pinapalabas mo, wala kang alam na enforcer. Pero ang pinupunto kasi dyan ni Kernel Negria, meron na raw kasing ang sabi daw kasi, humingi na ng paumanhin yung enforcer na yon, wag nang i-post. Nangako naman daw itong si Kernel Busita na hindi na ipopost, basta bayaran nyo na lang. Sino nag-post? Ba't nagkaganon?
parang yung vlog na yon, parang yung channel na yun kanila eh. Kanino? Kernel Busita eh. Yun, isa pa yun. Isa pa yung mali niya doon. Kasi kung hindi kanya yon, dapat Yun napapakailan mo yun. ihaharangin na niya yon. Huwag niyo na i-post yan. Halimbawa kasi may nagpo-post ng mga video ni Kernel Busita na iba eh. Kung, di ba, may pinupuna siya na ibang mga vlogger pagka ayaw niya yung mga pinupost. Pero kung hindi kanya yon, hindi niya papayagan yun. Pero malamang kanya din yung channel. Kikita rin siya doon eh. Siyempre, Yun ang hinihimutok naman ni Briha. Yung bahay ni Himutok? Yo, kasi nangako daw si Busita na hindi na ipopost kasi nga inamin naman ng enforcer na Malaysia at nagbigay pa ng 500, nakikisuyo na wag na i-post baka mapahiya yung pati pamilya ng enforcer. Sabi ni Kernel Busita, di demanda na lang daw siya. Kasi base kasi sa post ni Briha, maghahanap daw sila ng legal action. Kung merong legal action, pwede din sila magsampa ng kaso. Pupunta ko rin sa kanila. Kaya kasalanan ng tauhan. Bagay. Napakantong niya. Hindi kasalanan ng tauhan mo. Hindi mali ang pag-uwi. Wala na yung pag-uwi sila. Oo nga, pinost ka, nakamalihan nyo. Bayad ka. Mali mo pa rin. Sinabi mo talagang mali ka dahil bayad ka. Oo, tama. Bagay, tama. Lumaban ka na lang, hindi ka nagbayad. Eh, namin pa nagbayad ka. Hindi namin nung talagang kamalihan. Eh, kung, sige, ito na lang namin. Oo. Pwede, you know? Oo, nagbayad. Contest nyo na lang yan kasi kung ako mali, inamin nila kasi. Inamin ka, mali. Nagbayad ba? Wala talas na ano. Nagilit na rin sila talaga. Kasi natin ang evidence yan. Inamin ng mali nila, nagbayad ba? Hindi naman siya dapat ipinaglaban na lang niya, no? Oo, dapat. Sige. Kaso na ka, demanda nyo na lang ako. Contest nyo na lang yan. Eh, Yan. kay, bayad ka pa. May Palagay mo sino tama? O parehong tama? Sa bagay, dapat lang naman talaga kapag nakasapatos yung rider, dapat pati angkas. Brown? Dapat angkas niya din. Naka-sapatos din. Naka-helmet. Yung bilog? Ganon, yun ang talagang patakaran ng riders, di ba? Kaya dapat nakasapatos din yung angkas. Siyempre, kung magchichinilas naman yung angkas niya, siyempre, hindi naman tamang tignan yun sa mga ibang riders. Pero tama ba yung tikitan? Siguro, Ito na pahid natin. yun ang hindi ko yan. Kasi ano naman eh. Pwede naman sana, pinagsabihan mo na yun. Binigyan ng warning. Yan ang masasabi mo. Oo, yun lang. Yun lang masasabi mo. Hindi, sa akin na din talaga doon. May violation din talaga. Yung driver lang, hindi kasama yung yung pasero. Hindi, yung driver kasi naka-sapatos. Yung sakay lang. O, kanya nga, kung nakatsinelas yung nakatsinelas yung driver, bawal. Tsaka naka-short, di ba? So, ang angkas mo, wala naman sa ano yan eh. Hindi na yung issue ngayon. Yun ang pasahan talaga. Kung ano doon, yung angkas, hindi mo yan. Ang may responsibilidad dyan, yung driver. May ako manubela, hindi yung angkas. Di ba? May sapatos naman yun, kompleto naman. Wala naman sapatos yung eh. Yung angkas mo, kailangan magsapatos na magano eh. O yung problema kasi nga, bakit daw pinost? Ayun ang masama doon eh. Kung nakiusap na yung tao, nagbayad na, pupuso pa. So may purpose ka. Umamin pa. Oo, umamin pa. May kasalanan siya, di ba? O bakit pinost? O, pinuso pa. O anong doon? May purpose ka siguro na malapit na yung Ano ba, Pasko o halalan? Kay Busita naman, kung halimbawa na ganun nangyari sa driver at saka sa enforcer, dapat di niya pinopost kung nagkakausap na. Kasi mapapahiya naman, may pamilya rin naman yung tao. Yung enforcer, di ba? Maganda yung ginagawa niya. Problema dapat, nag-iisip din siya na di niya dapat pinopost. Kasi kahit naman sino nagkakamali. Siguro siya rin nagkamali. Di ba?
Dahil sabi sa kanya nag-ano, nahuli na rin siya, nag-contest na rin siya. Yung mga pagkakamali nga dapat sana pinapalipas na lang niya. Naayos na naman, regular na diba? Anong opinion mo sa MMDA versus Colonel Busita? Kasi unang-una sa lahat, ito, parang nangyari dyan, magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Si MMD, ang dami naman niya nasagasahan na Oh. Pinatawad niya ba yung piskal na nakikiusap na buntis? Diba? Hindi naman. Tinuluyan nila yun. Oh. Doon yung nag-wrap-up sila sa ano? Di ba humingi na ng public apology yun? Oo, pero siyempre ayun, napahiya yun. Piskal yun eh. Oo. Nakiusap yun eh. Hindi nila pinagbigyan, especially niya. O ngayon ginagawa sa tao niya, galit na galit siya. Pinost din nila. Kanila yung video, di ba? Bukod sa post, bukod sa video nila. Oh. Nasa media, Channel 7, wala nagawa, di ba nabalita yun eh. O, di ba? Ay, kayo na ngayon, natsambahan tao niya. Ibig sabihin, nagantihan sila. Oo. Pero malamang pero siyempre, biyagin lang ba? Pero tingin ko may basis din si kaya kumala ng ganun yun. Si Busita. Saan ba pinagkukuha yung mga nyo? Isang batas nyo ba kinuha yan? Aralin nyo muna yung mga batas bago kayo nag-ano. Tama naman yung nakaangkas yun eh. Usapan lang naman sa may batas yung rider eh. Rider. Yung nagda-ride. Rider, kotse or motor? Ang masakit pa nga rin eh. Ang hirap i-justify eh. Paano mo bibigyan hustisya yung tao? Taga dyan ka lang, taga rito ka lang. Bibili ka dyan sa may Mighty Mart lang. Lumabas ka dyan, main road. Na-tsempo ang kanila. Nakasinelas ka. Naka-short ka. Galing ka lang, ito lang bahay mo. Magpapantalong ka pa, magsasapatos ka. Diba? Ano yung hustisya ron? Wala. Diba? Meron dapat may exemption din yan. Pag nakita mo sa lisensya at malayo, hindi ka naman taga rito. Bandalulong tong lisensya mo eh. Karating ka dito, iyon. Maaari, mahirap i-depende yun. Pero kung naka-address naman dito, Barangay Santo Domingo, dyan lang naman. Diba? Bagay. Yun yung mga may mga ganong senaryo namin. Ilang hakbang lang Yung Arsap to eh. Anong masasabi mo sa Arsap. sa bangayan ni Sir Nick at saka ni Busita? Para sa akin, comment ako doon. Kasi sa Hindi mag-comment ka. Dapat mag-comment ka. Ano sa palagay mo? Argumento. Comment lang naman yung opinion. ang opinion ko lang naman doon parang nawawala yung safety ng back ride doon eh. Nawawala yung safety ng back ride. Bakit nawawala? Kasi ikaw ba naman magmumotor, nakatsinelas yung back ride mo. Oo. Pero aminado na walang batas na pwedeng hulihin. Actually, sa research naman ni Sir Nick, automatic na yun kung nakasapatos ang rider or driver. Pero walang legal na batas para hulihin. Actually, kung tutuusin, tingnan natin. Pero concern. Sa concern pwede. Pwedeng sitahin sila, pero hindi sila pwedeng Hindi hulihin. pwedeng manikit. Yun. Yun ang tama. Talaga. Pero sa concern, dapat sabihan. Pagsabihan talaga. Kaya nasa na yun, nasa rider na yun. Kung safe ba ang pag-drive mo. Yan yung opinion mo. Ikaw, Boss Warren, anong opinion? Ang masasabi ko lang kasi ang pagsa sa RG, kailangan kompleto kahit OBR mo nakaangkas, nakasapatos, hindi pwede yung nakasinelas lang. At saka kahit nung nakasinelas yung tao, hindi pwede tikitan. Pwede tigil. Bilang ang masasabi Pero ko lang. bilang concern, dapat talaga nakatsinelas. Oo. Para safe din. Para safety, pag maganda talaga, nakasapatos. Kasi pag sumembrang ka, pag walang sapatos, Una-una po, gas-gas agad yung paa dun. sa isang riders, kailangan meron tayong complete gear. Mabiyahe po tayo, kahit marami ako nakikita ng mga riders dyan. Hindi kasi yung Walang lipad, walang bilang. Pumapasok sa grocery. Oo. Sa grocery ba o sa mga mall yata. Yun lang po ang ko sa yung pinaka ko. Pero doon sa legal na basehan, walang legal na basehan para hulihin. Walang legal na basehan talaga. Kaya pronto ko sa inyo, sir. Kayong dalawa, kay Sir Nick at kay Sir Busita.
Wala po ako masabi. Hands up po ako sa inyong dalawa. O sino pa ang pwedeng magbigay ng opinion dyan? Basta piliin mo yung ano, parang medyo klaro. Ito bigyan. Ito, arsap to eh. Arsap ka rin, di ba? Anong masasabi mo doon sa ano? Ano masasabi mo doon sa komento nila Sir Nick at saka ng Busita? Kasi ano eh, kung titingnan talaga, bawal talaga nakasinelas. Kaya lang, yung angkas, yung backride, yun ang wala sa batas. Wala sa batas. Yung rider Pero, lang bawal. bilang concern na driver na rider, dapat pagsabihan nila yung rider nila talaga na dapat magchinelas. Pero hindi dapat sila tikitan, no? Hindi sila dapat tikitan kasi wala nga sa batas yun. Kasi kaya Gcash ko eh. Wala sa batas. Ano pag walang Gcash? Salamat! Ano pag walang Gcash? Yun lang. Hanggang dito na lang muna ang Lance Trip News. Huwag kalimutang mag-subscribe. Magandang araw.